naisasala ng MTRCB sa ilang pelikula. Kailangan yung eksenang yon, essential siya because the character of Aurora won't be justified. Hindi lang sex scenes, siguro sabihin natin graphic. Kaya siya na-disapprove. Ang kalagayan ng mga refugee sa Maguindanao. Saan ho kayo kumuha ng tubig, Nay? Para sa inumin? Opo. Dito po. Dito na sa balon. Madalas ba siya magkasakit dahil kulang sa pagkain? Oo. Walang puknat na bakbakan. Walang tigil na karahasan. Sa huli, ang naiipit, mga kawawang sibilyan. Isa si Noraizo Mindato sa mga bakwit o nagsilikas mula sa kanilang tahanan. Halos isang taon na nakakalipas para umiwas sa bakbakan. Nang madatnan namin siya sa isang klinik dito sa poblasyon sa Datopiang, Maguindanao, hinang-hina ito at halos hindi makapagsalita. Kapapanganak lang niya nung nagdaang gabi ng triplets. Pero ang dapat sana'y masayang okasyon na uwi sa trahedya. Tungkot na ko. Kaya namatay mo ni Sir. Sana hindi namatay. Maganda man yung mga puro babae, tatlo nila. Ayon sa asawa niyang si Anwar, mula sa kanilang evacuation center sa barangay Damatulan, dali-dali silang nagbangka patungong ospital. Pero sa bangka na rin inabutan ng panganganak ang kanyang asawa. Tinanong pa sa kanyang isa namatay. Ang paglabas ng pangalawa at sa pangatlo na may malay na sila. Tatlo mo yung anak mo, sabi ko sa kanya, pero ang una patay na. Nabuhay ang dalawang sanggol. Habang tahimik na natutulog si Hana Lea at Annalyn, wala silang kamalay-malay na sa kahong ito nakahimlay ang kanilang panganay na kapatid. Sa reliyong Islam, hindi dapat lalagpas ng 24 oras bago ilibing ang pumanaw. Kaya nagmadali sa paghahanda ang mga mag-anak para ihatid sa huling hantungan ang namatay na sanggol. Malayo rin ang sementeryo. Kinailangan muling sumakay sa bangka ang mag-anak. Pagdating dito, dinasalan muna ng nakatatanda sa kanilang tribo ang labi ng bata. Sa isang maliit na piraso ng lupa siya inilibing. Sa huling hantungan ng sanggol, hindi man lang ito nabigyan ng pangalan. Isang boteng may likido nag-iisang tanda ng kanyang nakalibing na katawan. Ayon sa Internal Displacement Monitoring Center, may pinakamaraming internally displaced person o IDP ang Pilipinas. Nangunguna sa ibang mga bansang nakakaranas din ng kaguluhan. Ang bayan ng Datopiang ang may pinakamalaking bilang ng mga bakwit sa Maguindanao. Tinatayang 60,000 bakwit ang nakatira sa iba't ibang evacuation center dito. Nakaiwas man sila sa sakuna, dito sa kanilang mga pansamantalang tirahan, panibagong kalbaryo naman ang dinaranas nila.
Sa malayo, akalain mong isang maayos na komunidad itong evacuation center, pero habang papalapit tayo ay ramdam na ang problema ng mga taong naririto ngayon. Yung mga evacuees dito walang palikuran, kaya maasa lamang sila dito sa ilog at sa mga lonang kagaya nito. Lubog sa putik ang ibang bahagi ng lugar. Ayon sa isang taga rito, walang tubig at kuryente at madalas, wala rin silang makain. Saan ho kayo kumuha ng tubig, Nay? Para sa inumin? Opo. Dito po. Dito na sa balon. Hindi ho ba kayo nagkakasakit pag kumuha kayong tubig dito? Hindi rin. Paano nyo nililinis ho na bago mainom to? Linagay namin muna sa mga galon. Aha. Tapos isa pang araw yung pag-inom namin. Hindi basta-basta naiinom. May 30 minutos sa paglalakad daw ang ginugugol bago makarating sa pinagkukunan ng malinis na tubig. Kaya si Foya Oman, pinapakuluan na lang ang tubig mula sa balon. Pinaghahalo niya ang tubig at asukal at imbes na gatas, itong pinaiinom sa anak. Simbog ang tawag nila sa inuming ito. Bakit po itong pinapainom niyo sa anak niyo? Kasi hindi ko kaya pasusumang gatas. Kasi wala kami pera. Wala kayong pambiling gatas. Wala. Mahigit 1 taong gulang na ang sanggol na si Rohana. Pero sa liit ng kanyang katawan, mapapagkamalan itong ilang buwan pa lamang. Yan lang, yan ho yung inano niya. Ano po yung iniinom niya? Iba yung bukli. Tubig asukal.